Dear DJ Cory, kundiin nga nagtigulang, didto pa nagbigels-bigels. Hi DJ Cory, itago ako sa ngalan nga Jean. Ang akon papa na nikasugid sa pangabuhi kag wala siya sang may ginuyangan bisan sentimo sa mga pinangabudlayan niya. Ang tanan nga kwarta nga nakita niya, gintigana niya gid para sa iya pamilya. Dati siya nga seaman, kag sang nakatipo na siya, nagdesisyon siya nga hindi na magsakay kag magnegosyo na lang. Bisan hindi dako ang iya negosyo, steady ang iya nga kita. Nakabakal siya sang duta kag siya mismo ang naghimo plano kag nagpatindog sa amon nga balay. Nakabakal man siya sang simple nga salakyan. Bisan may kwarta si Papa, hindi siya magarbo. Mapisan siya, mapinalanggaon kag maayo nga padre di pamilya. Pero naglain ang huyop sang kapalaran para sa amon pamilya. Sang nagtaliwan si Papa tungod sa stroke. Sang pagka-graduate ko lang sa college. May 3 siya ka anak, kag ako ang agot. Dugay na siya siguro may ginabat siya sa lawas niya pero ginatago niya lang. Kisa nagasulod sa pinsar ko nga basi ginhulat lang ni Papa nga makagraduate ang iya agot kag bayaan kami. Gin kasubo gid namon ang pagtaliwan ni Papa. Ako, si Mama, kag sang mga utod ko. Masakit man batunon pero kinahanglan namon nga magpakabakod kag magpadayon sa pangabuhi. Ginbayaan man kami ni Papa, pero nagapasalamat gihapon kami kay wala niya kami ginpabayan hasta sa ulihi. Ginsiguro niya gid nga kaya namon mga buhi sang maayo kag komportable kun wala na siya. Si Papa makinot sa kwarta. Sang buhi pa siya, ginabutang niya gid sa pinsar namon nga hindi magasto sa mga butang nga hindi kinanlanon. Gintudloan niya kami nga manginwais pag-abot sa kwarta kag mga buhi sang simple. Para sa amon buwas damlag. Tungod sina, may dako siya nga kwarta nga ginbilin para sa amon. Sa paglakat sa mga inadlaw na tingala kami nga mag-utod kun nga sa amon tanan, si Mama ang pinakadasig nga nag-move on. Do kalipot lang sa sang tinion kung diin nagkasubo siya sa pagkadula ni Papa. Nagalangulanguhay pagani kami nga mag-ulutod nga basi tungod siya ang pinakatunog nga hibi sa paglubong kay Papa, siya man ang una nga move on. Hindi ma-deny nga bilang isa ka babayi nagahanduman si Mama nga mag-alahas, magbayo sang magarbo. Gani isang walaan si Papa kag nakuha niyang iya parte sa amon ginpanubli. Nagumpisa na siya panggastos sang bongga para sa kaugalingon niya. Permi siya namon makita nga nagapuli nga may bitbit nga shopping bags, napuno sang bag-o nga sapatos kag bayo. Kung dati nagapang cologne lang siya, subong nagapang perfume na. Mga branded pa. Nagapang alahas naman siya kag permi siya nagapasalon kag spa. Naobserbahan man namon nga nakabalo na nga magbarkada si Mama. Nagaupod na siya sa mga amiga niya para mag-ballroom dancing. Bisan mabugat sa buot namon ang mga nakita namon kay Mama, ginapabayaan na lang namon siya. Nambal namon, sige lang naga-enjoy lang siguro siya sa mga bagay nga wala niya ma-experience ang buhi pa si Papa. Kag basi, namuhaw-muhaw lang siya sa kwarta nga ginakaptan niya. Hasta isa kaadlaw nagpauli siya nga may bitbit nga lalaki sa balay. Sa una pa lang namon nga tulok, na sense namon nga gamulang gidang dala sang lalaki nga ini sa kabuhi namon. May ginasuksok siya nga kulintas nga damol kag may dako nga pendant. Kag halata gid nga peke nga gold. Nagasuksok man siya sang mao nga puwerte ka pikit. Kung sa mga millennials pa, skinny jeans. Tapos nakapolo siya nga bukas ang botones asa sa tiyan. Nagagwa gid ang iya mabalahibo nga dughan. Sa tuod lang, daw masuka nga daw nangidlisan ako sa presensya niya. Labi na gid sang napanimahuan ko ang peke nga perfume nga puwerte ka isog. Daw imbornal nga ginbasyahan sang cologne. Hasta, dulaglingin-lingin ang akon nga ulo.
Kung masimutan ko, dumabaliskad ang tiyan ko. Kagari pa. DOM ang itsura niya pero feeling bagets kung maghulag kag magporma. Pilit namon nga ginakumbinsi si mama nga hindi nasagad upod-upod sa lalaki nga to pero nag-ayo siya sa amon nga pabayaan na lang siya. Pabayaan na lang siya kuno. Kay nasubuan gid siya sa pagtaliwan ni papa. Isa pa, tigulang na siya. Kag hindi na niya kaya nga mag-isahanon sa pangabuhi. Ay, ang lala pa sa tanan na umpisa nga nakilala ni mama ang lalaki nga ini. Daw nagdinala galiwat. Masami na siya naga-shorts, kay nagabayo isang sexy nga hindi bagay sa edad niya. Naga-makeup kag lipstick man siya nga daw fuck. Do fuck nga itsura niya sa true lang. Sa pinsar na mo na abaw. Kung diin nga nagtigulang, dito pa nagbigels-bigels si mama. Pero, ginaintindi na lang namon siya. Ginabutang na lang namon sa pinsar namon nga. Sige na lang, pabayaan na lang si mama para at least ma-enjoy niya man ang nabilit ng mga tinuig sa kalibutan. Hindi pareho sa amon papa nga bilog niya kabuhi ginhalad niya para mabutang sa maayo nga kahimtangan ng iya nga pamilya. Wala niya ma-enjoy ang iya pinangabudlayan pareha sa pag-enjoy ni mama. Isa ka adlaw nakibot na lang kabitanan nga gindala niya balik ang lalaki sa balay. Kag sa balay na kuno maistar umpisa sa adlaw nga ato. Oo, sa balay nga ginpatindog mismo sa amon mapisan kag responsable nga amay. Sa kada parte, sa kada pader, sa kada haligis ang balay makita namon ang tanan nga pangabudlay ni papa. Ang wala huya nga lalaki ni mama, maistar lang. Kung maghulag, daw iya ng balay, baw daw damol pa sa inidorong guyan niya. Daw dun, lantaw lang TV, inom beer, amo ng ubra niya. Hindi gani kabulig sa ulubrahon sa sulod sa balay. Didto pa siya katulog sa kwarto nga dati ginatulugan ni mama kag ni papa. Para sa amon nga magutod, kabudlay batunon nga iban nga lalaking nagapulos ang tanan nga ginpangabudlayan ni papa. Pero bisan daw malupok ng ugat ko sa utok. Bisan daw malupok ng ugat ko sa utok sa kaugtas. Wala kami may mahimo kay mama. Kay hindi naging mabali ang desisyon niya. Sa paglakat ng panahon, nagkanya-kanya na kami nga magulutod. May mga kaugalingon na sila nga balay kag pamilya, kag ako naman maistable na nga ubra kag nakapamanas ang isa ka mabuot kag responsable nga lalaki. Pilit namon nga ginapabayaan si mama sa mga ginahimo niya, pero kung kisa daw hindi gid maagwanta. 5 katuig pa lang since nagtaliwan ang papa. Ang papa namon. Naubos ng kwarta ni mama. Nagastos niya tanan. Ginwaldas niya upo ng lalaki niya. Wala gid sang may nabilin, bisan 5 sentimo. Sangin pamangkot siya namon kung ginano niyang kwarta nga ginbili ni papa. Sabat niya lang, ambot. Basta gingasto ko dere, gingasto ko dira, damo ko gingastuhan. Damo siya sang rason nga balaan namon puro kabutigan. Nagpalapit siya sa amon nga magutod para mangayo sang suporta. Pero tanan kami nagbalibad kay balaan namon sa lalaki nila makadtong kwarta nga ihatag namon. Ay nako, gina-expect niya siguro nga mamalibad kami, gani ginhambalan niya kami nga ibaligya niya ko ng balay ni papa para may panggastos siya. Bisan balaan namon nga ginagamit niya lang ini nga rason para mapuwersa kami nga tagaan siya kwarta. Samtang ginahambal niya ini, ang nobyo sang mama ko ara sa tupad niya. Naghahakos sa hawak niya kag nagayom-yuhom nga daw panulay. Samtang ang piyak niya kamot, may ginauyatan nga sigarilyo. Do gusto ko magtindog kag magkuha botelya para ilampo solo niya. Kay iritasyon katama sang itsura niya as in. Dito ko na sense nga ginamanipular niya gid si mama. Grabe ang paghilo niya sa pinsar ni mama. Do ulipo niya lang si mama mo nga nagapati sa tanan niya nga mando.
Tungod na hadlo kami nga basi tumahanon niya ang pamahog niya ang ibaligi ang balay kung hindi siya pagsuportahan. Napuwersa kami nga magutod nga maghatag sa ila sang nobyo niya bulanan. Siyempre sa pinsar namon, kung ibaligi ang balay, makapulos pang buwiset nga lalaki. Oo, naging biktima kami sang pang-emotional blackmail sang mama namon kag sang nobyo niya. Pero sa kada lakat sang binulan, daw nagadugang man ang ila galastukan. Damo lang sila rason. Kuno may kalayuon sa balay, nagatulo ang kisame, guba ang banyo, gaawas ko ng puso, kag kung ano-ano pa da, puso negro. Kag sa kada pangayo nila sang dugang nga kwarta, wala kami may mahimo kundi maghatag na lang. Do hindi lang ang mama namon ang nakontrol sang peste nga lalaki. Pati kami nga magulutod. Tungod kay hindi namon kaya nga pabayaan ang amon iloy. Kag basta-basta na lang nga madulang ginpundar ni Papa. Bisan ano pang hambalon namon kay Mama, wala kami may mahimo. Kasagad sang nobyo niya magmanipulate sa mga tao. Pagkaligid sa isa ka tuig ginhambalan kami ni Mama nga ang iya nobyo nakabatsyag kuno sang pagpalanghugot sa dughan, sa iya nga dughan. Kani nagkadto sila sa ospital para ipatanaw sa doktor. Sunod sa doktor, may tumor kuno ang nobyo niya kag kinahanglan ipabiopsy ini para mabalaan kung cancer o kung hindi. Grabeng hilibio ni Mama, do wala na buwas. Mas grabe pang hibi niya sa balita nga nabaton niya kaysa pagkapatay ni Papa. Nagtulokay lang kami nga magulutod pero sa pinsar namon, daw mamuyayaw kami. Kay sigurado gid kalastuhan naman ni. Nagsaligbat pang buwisit yung nobyo. 8,000 kuno ang gastuhon para sa biopsy. Nagayuhom pa siya samtang inahambal niya ini. Daw nami tindakan sa guya. Balaan na namon kung anong isugpo ni Mama kung mabalibad kami. Gani wala kami may nahimo nga magutod kunding mag-amotay para sa biopsy sang patay huya ang lalaki nga hindi man namon gani kadugo. Nagapangayo na lang ko pasensya sa akon mabuot kag inintindihon nga bana. Sa pinsar namon lintox. Si Papa gani wala nakatilaw sa amon kwarta. Nga tani kung buhi pa siya, amo na ni taning tsansa namon nga makabalo sa iya. Ginihimo ang biopsy kagin pabalo sa amon ni Mama nga nagahilibion nga may cancer ko ng nobyo niya. Sa tuod lang dumambal kami. Ay yes. Very easy. Ginambal pa ni Mama nga kinahanglan chemotherapy ang nobyo niya sa sulod sang 4 ka bulan. Kag 12,000 to 15,000 pesos ang galastuhon para diri. Daw mataktak ang amon mga sag-ang sa salog. Wala kami kabalo kung anong hambalo namon. Ang nobyo ni Mama nga ara man sa oras nga to, gulpi lang naghambal sang pasensya na. Tapos nagkadto siya sa ref para magkuha sang beer. Kag nagpungko sa sofa para paandaro ng TV. Nagpadayon ang kalbaryo namon nga magulutod. Ay, giyatagaan namon si Mama kwarta kada simana para ipabulong sa lalaki niya. Pero makaligad sang 3 ka simana, nanugid sa akon ang bana o nanugid ang akon bana nga samtang nagadrive siya, nalabayan niya ang nobyo ni Mama sa atubang sang balay nga nagapanigarilyo. Hindi mo na dapat nagunta na siya panigarilyo kay may cancer siya kag ginakimo pa. Hambal sa bana ko. Ay dapat gid sabat ko sa bana ko nga may pagkakibot. Nagdesisyon ako nga istoryahon ng doktor sang nobyo ni Mama para ipabalo sa iya nga nagapanigarilyo pa ini kag para mabalaan ko man mismo kung ano kalala ang cancer niya. Nakibot ako sa nabalaan ko. Wala gali cancer ang nobyo ni Mama, kundi simple lang pagbanog sang iya lungs ang nakita nila sang gin x-ray. Gin resitahan ng niya sang bulong para diri. Naibaw do hindi ko magpati sa nabatian ko, gani gin pasulit ko pa sa doktor ang tanda niya gin panghambal niya. Wala cancer ang nobyo ni Mama mo. Gin pabalo ko ang akon mga utod sa nidiskubrihan ko. Pero ginhipsan na mo na yung tanan kay gusto namon mabalaan kung kakonsabo niya si Mama sa pagbudol-budol sa amin.
Nag-agree kami nga magulutod. Nga kung tuod gid man nga kakuntsabo niya si mama sa pagtunto sa amon. Bahala na, bisan magkalimtanay na lang kami. Wala na kami labot, bisan ibaligyan niya pang balay. Bahala na siya sa kaugalingon niya. Gani nag-file ako leave sa trabaho. Nagboluntaryo ako nga hibaluon ang kapaturan. Ginobserbahan ko mga hulag nila kaangay sang isa ka detective. Kag suno sa akon nga pag-imbestiga. Nahibaluan ko nga ara lang si mama permi sa balay. Adlaw man akong gabi pero permi nagagwa ang iya nga lalaki. Nagdesisyon ako nga sundan siya. Nakita ko siya nga nanaaw sa isa ka balay nga may nagsugata sa iyang babayi nga halos doble ang antad sang ilang edad. Nag-imbestiga ako sa mga tupad balay nila. May ginsuhulan pa ako para magkuha sang litrato nila sang babayi. Kag dito nabalaan ko nga kabit niyang babae nga to, nga dati nag-aobra sa nightclub. Oo, ginatuntos ang buwisit nga lalaki nga atong mama ko. Ginahot-hotan niya kami para maigasto sa bisyo niya kay sa babae niya. Gintawag ko ang tanan kong nga utod kag dungan kami nga nag-abot sa balay ni mama. Timing nga wala pa ditong nobyo niya. Ginpabalo namon sa iya ang ginhambal sang doktor. Ginpabangkot siya namon kung kabalo siya sa pagpanunto sa isang lalaki. Hambal niya, wala gid siya sang kalibutan. Kay wala siya kuno ginaupod sang nobyo niya kung nagagwa ini pakadto sa doktor. Kay suno sa nobyo niya, hindi siya gusto nga makita ni mama nga ang sitwasyon niya kag magkabalaka ini. Na hindi gusto nga mahadlukan si mama ko no, hindi gusto nga masubukan. Tapos ginpakita namon sa iyang mga litrato sang nobyo niya kag sang kabit sini. Baw, nakibot gid si mama sa makita niyang mga pictures. Sa wakas, nadiskubrihan ni mama ang tanan nga pagpanunto sa iya sang lalaki niya. Kag ang matud-tuod nga kolor sini. Sa wakas, nakabungtaw na gid man ang mama namon sa pagkabulagya tungod sa sobra nga paghigugma. Nagahilibion siya, nagapangayo sang patawad sa amon. Hambal niya pa. Wala ko kabalo kung ano nagsulod sa pinsar ko nga nahimo ko nga magpakontrol sa iya. Wala gid ko maguna-una nga matabuin ni tanan. Nagpalangga lang ako sa lalaki nga abi ko mangin kaupod ko sa akon katigulangon. Nasilaw ako sa kwarta nga ginbili ni papa niyo. Nagulpihan lang ako sa tanan nga natabo. Ginahinulsulan ko ini tanan. Kung diin pa ko nga nagtigulang, dito pa ko nagbiga-biga. Bisan nainit kami tanan sa iya. Bisan pa sa pamatsyag namon ginuyangan niya lang ang tanan nga ginpangabudlayan ni papa. Kag nakita namon nga sincero siya sa paghinulsol niya. Ginpatawad namon siya. Kag mas nagrabe ang kaaki nga ginbatsyag namon sa lalaki. Pagabot niya, ginpabalo namon tanan sa iya nga bistado na namon ang mga panunto niya. Ginhambalan siya namon nga himusod ang tanan nga mga gamit kag maghalin sa balay. Abaw, kabalangkit daw sa wala lang sa iya. Gayum-yuhom pa siya nga daw demonyo nga gapulo panihol samtang nagapang-impake. Sa nakapanghimos na siya, gintubang niya kami tanan, kaginhambalan. Goodbye mga uto-uto. Tapos nagatubang siya sa mama namon nga nagahibi sa kaakig. Hambal niya pa. Patas ata. Nag-enjoy ka man sa akon. Tapos ginkindatan niya si mama, kagin padiwalan kami tanan. Sa hinali lang nabatsyagan ko nga nagsaruso ang utod ko nga lalaki pakadto sa iya. Gindakop niya sa liog ang nobyo ni mama, kaginpilit sa dingding. Ginhugot niya ang pagkuga sa liog sini hasta nga nakita namon nga nagpalamuti ng mata sang lalaki nga daw nagapunga-pungan. Tapos nagapalanglapsi ini nga daw mabugtuan na sang ginhawa. Ay, baw ginbutong dayon namon ang utod namon palayo eh. Nagdali-dali gwa sa puwertahan ang lalaki bili ng mga gamit niya. Dayon, nag-iskandalo siya sa sagwa nga buksan ko no ang gate kay balikan niyang gamit niya. Pero nagguang utod ko nga lalaki nga may dala nga baratiya.
Kaginlagas ang lalaki ni mama. Nakita pa siya namon nga nagadalagan kag nagdali-dali sakay sa tricycle. Sugod sad to, wala na siya nagpulupakita kay mama. Pagkatapos sa mga nagkalatabo, nagdesisyon si mama nga dito na lang magpuyo upod sa utod niya nga laon sa putotan. Ang balay, ginaparentahan na lang namon. Kagang renta ginapadala namon kay mama para sa mga galastuhan kag kinahanglanon niya. Hasta dali na lang ako, DJ Cory. Madamong salamat. Love, Jean.